Kinabukasan, umupo si Tessia at ang kanyang grupo sa isang karinderya at nagplano ng susunod na hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Tessia na ang susunod nilang misyon ay manghuli ng mababangis na baboy ramo. Kinabahan ang kanyang mga kasama dahil sa teritoryo ito ng mga tao gagawin. Matagal nila itong pinag-usapan bago tuluyang magpasya na ituloy at maghanda sa pag-alis. Paglabas ni Tessia, may isang adventurer na sinubukang patirin siya, pero mabilis siyang nakaiwas at sinipa ito palayo. Nagdulot ito ng tensyon sa loob ng karinderya at naghanda ang ibang adventurer na umatake. Agad namang tumugon ang grupo ni Tessia sa pamamagitan ng paglikha ng pader ng tubig na kumulong sa mga kalaban, kaya nakatakas sila. Di nagtagal, may dumating na karwahe at sumakay sila upang simulan ang paglalakbay. Sa una, maayos ang takbo, ngunit biglang sumulpot ang mga bandido na nakasakay sa kabayo at sinugod ang karwahe. Lumaban ang grupo ni Tessia at madaling tinalo ang mga ito. Nabunyag na ang ugnayan ng mga elf, tao, at dwarf ay nasira ng matagal na alitan. Bagaman may kasunduang pangkapayapaan ang tatlong kaharian, nananatili pa rin ang galit at kawalan ng tiwala ng mga mamamayan, kaya hindi tunay ang kapayapaan. Habang nagpapatuloy sila, mas marami pang tao ang sumusubukham uli sa kanila. Sa malayong lugar, isang lalaking nakahod ang nagmamasid gamit ang mahiwagang mapa. Nagsimulang magtanong ang grupo kung bakit sila paulit-ulit na inaatake, hanggang mapagtanto nilang mahalagang target ang mga elf kaya sila pinaghahabol. Sa kabila ng panganib, hindi sumuko si Tessia. Iminungkahi niyang maglakad na lang sila kaysa gumamit ng karwahe. Habang naglalakad, nag-alala si Faye na kamumuhian sila ng mga tao kahit tumutulong lang sila. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Tessia. Nakarating sila sa isang nayon, ngunit agad silang pinalayas ng pinuno dahil lamang sa pagiging elf nila. Samantala, si Arthur ay tahimik na nagmamasid kay Lucas sa isang karinderya. Napansin niyang ang pamilya ni Lucas ang pinakamakapangyarihan sa Sapin Kingdom, kaya nakapagtataka na may dugong elf ito. Lumapit si Lucas kay Elijah at tinukso ito, tinatanong kung ano ang koneksyon ng isang tao sa pamilyang maharlika ng dwarf. Naisip tuloy ni Elijah kung may alam si Lucas tungkol sa kanya. Kalmado niyang sinagot na komplikado ito, at binanggit na napansin niyang may dugong elf din si Lucas. Ipinaliwanag ni Lucas na layunin ng pamilyang Wykes na lumikha ng malalakas na mage. Bago pa siya matapos, sumingit si Arthur at sinabing tinatanggap ng pamilyang iyon ang mga elf na bihasa sa mana, kahit hindi sang-ayon ng iba. Sa isip ni Arthur, maaaring bukas ang isip ng pamilya o handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Gumawa si Lucas ng bolang apoy sa kanyang kamay at ipinahayag na gagamitin niya ang lakas upang maging pinakamakapangyarihang mage sa buong Deceden. Tungkulin daw niya iyon bilang miyembro ng Wykes. Hindi gaanong nag-react si Arthur at binati lang siya ng good luck. Nagulat si Lucas sa casual na sagot. Ipinaliwanag ni Arthur na magkaiba na sila ng layunin dahil hindi na niya kailangang maging pinakamalakas, kaya natahimik sina Elijah at Lucas. Di naglaon, dumating si Jasmine at sinabing may bago silang misyon. Mahaba raw ang paglalakbay, ngunit para kay Arthur, mukhang masaya ito. Samantala, sinusubukan ni Tessia at ng grupo na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga mana beast sa paligid, ngunit walang gustong magsalita. Naiyak si Tessia sa pagkadismaya. Hindi ito ikinagulat ni Faye dahil alam niyang ganoon din ang reaksyon ng mga elf kung may taong pumasok sa kanilang teritoryo. Biglang may tumamang bunga sa ulo ni Tessia. Pagtingala niya, nakita niya ang ilang bata. Akala niya ipapagalitan niya ang mga ito, ngunit nagbigay pala ang mga bata ng mahalagang impormasyon mula sa silangan ng gagaling ang baboy ramo. Nagulat ang lahat. Samantala, patuloy silang minamanmanan ng mga misteryosong tao gamit ang mahiwagang mapa. Para sa kanila, hindi mahalaga si Tessia ngayon, kundi ang magiging papel niya bilang prinsesa ng Eleanor. Naniniwala silang ang pagkawala niya ay makakasira sa kasunduan ng tatlong kaharian, kaya nagsimula silang magplano ng pag-atake laban sa kanya. Biglang sumulpot ang isang higanteng mana beast at direktang sumalakay sa kanila, ngunit nakaiwas sila sa huling sandali. Nagtulungan silang umatake ng sunod-sunod, at sa dami ng pinsalang ibinigay, inakala nilang tapos na ito. Ngunit nagulat sila nang makita na buhay pa rin ito. Muli nila itong tinamaan ng mahika, ngunit wala na itong epekto. Nakapag-adapt ang halimaw at naglabas ng panangga laban sa lahat ng atake.
Ang pagsalakay na ito ay planadong mabuti ng mga nakahod, na layuning pabagsakin ang kasunduan ng tatlong lahi sa pamamagitan ng pagpatay kay Tessia sa teritoryo ng tao. Napagtanto ng grupo na wala ng silbi ang kanilang mahika, kaya napilitan silang umiwas at tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Vaya ng lumilipad na debris at bumagsak sa harap ng halimaw. Buti na lang at mabilis si Faye, ginamit niya ang tubig upang hilahin si Vaya palayo at iligtas ito. Iminungkahi ni Faye ang pag-atres, ngunit may plano si Tessia. Ginawa niyang pain si Faye, na umatake gamit ang tubig upang habulin siya ng halimaw. Nang nasa tamang pwesto na ito, ginamit ni Vaya ang lupa upang gumawa ng hukay na sumilo sa halimaw. Habang nakabaon ito, inangat ni Tessia ang mga bato gamit ang telekinesis at ibinagsak sa halimaw upang mapigil ito. Nakahinga siya ng maluwag, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit nakawala ang halimaw at sumugod kina Faye at Vaya. Agad silang nailigtas ni Tessia gamit ang hangin. Saglit siyang napaisip, napagtantong tama lang ang iligtas ang kanyang mga kasama, gaya ng gagawin ni Arthur. Naalala niya si Arthur at sandaling nawala sa alaala, ngunit mabilis siyang hinayla ni Faye pabalik sa ligtas na lugar. Muling iminungkahi ni Faye at Vaya ang pag-urong, ngunit buo ang desisyon ni Tessia na tapusin ang laban. Napansin niyang ubos na ang kanyang mana, ngunit naalala niya ang itinuro ni Arthur. Kumalma siya at hinigop ang mana mula sa paligid. Nang sumugod ang halimaw, sinalubong niya ito ng isang suntok na agad itong nagpabagsak. Napamangha sina Faye at Vaya, napagtantong pinalakas niya ang sarili gamit ang mana mula sa loob. Samantala, napag-alaman ng mga nakahod na mas malakas si Tessia kaysa inaasahan, kaya nagpa siya silang maghanda ng mas makapangyarihang halimaw sa susunod. Matapos ang laban, nagulat ang grupo sa pinuno ng nayon, ngunit hindi man lang sila pinasalamatan, na ikinainis ni Tessia. Sinabi ni Faye na huwag umasa ng respeto mula sa mga tao. Maya-maya, lumapit ang mga batang nakilala nila at nagpasalamat sa kanila. Samantala, kinausap ni Virian si Cynthia at ibinahagi ang pagmamasid niya kay Tessia, pati ang panganib na hinarap nito sa laban. Hindi ito ikinagulat ni Cynthia dahil apo niya si Tessia. Inamin ni Virian na bagaman nais niyang akuin ang lakas nito, naniniwala siyang malaking bahagi nito ay dahil sa mga kaibigang tulad ni Arthur. Kalaunan, muling nagsama-sama ang grupo sa isang carinderia. Sinabi ni Tessia na babalik na sila ni Faye sa Xyres. Tinanong nila si Vaya, at sinabi nitong pupunta rin siya roon upang makita muli si Arthur. Nagulat si Tessia at tinanong kung paano niya kilala si Arthur. Ipinaliwanag ni Vaya na nakapunta na siya sa Xyres kasama ito. Matagal nang hindi nakikita ni Tessia si Arthur dahil hindi niya alam kung saan ito naroon sa lungsod. Di naglaon, napadpad si Tessia sa harap ng mansyon ng pamilya ni Arthur, kinakabahan sa sasabihin niya. Biglang sumulpot sina Alice at Ellie at nabangga siya, dahilan para matarante siya at tumakbo palayo habang hinahanap pa rin kung nasaan si Arthur.